Alden, tinalo pa si Mayor Mark Alcala. Bagong mansyon ni Alden. Ito na mga kasombrero sa September na aabangan natin ito. Grabe no, March, April, May, June, July, August, September. Medyo matagal-tagal pa naman pero nag-spoil na sila Alden kagabi. Kasi nag-post sila sa kanyang, Instagram or si Sir Pat Kauna, no? Nag-post sa kanyang Instagram account ng mga nung sinabi, no, mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros, itong sinabi, yung complete yung kompletong sinabi ni na Alden at saka ni Sir Pat Kauna sa kanilang update sa bahay nila mga kasembreros. So, mansion actually ito mga kasembreros, no? Ang dito ang pinapagawa na ni Alden. So, it's not just a bungalow anymore. It's not just a normal type na bahay, kundi sariling bahay mga kasembreros ni Soiti. So grabing pagpapala ito, no mga kasembreros. Talagang mamaya pe-play ko ito, no mga kasembreros. Sabi niya dito ay medyo malayo na yung yung kanilang nagawa from the start, no, yung mga nakaraang update natin din mga kasembreros ng bahay nila. So dito na aming mga tiles na, tapos na-emphasize niya dito yung smart age, no, smart age pala ang pag-pronounce mga kasembreros. Dito ay puring-puri of course ni Alden si Sir Pat Kauna sa The Manila Sweetheart Design mga kasembreros, or Manila Sweethearts Designs mga kasembreros. So yon, house update with my super duper loves. Post ito ni Sir Pat Kauna, forever and ever Alden Richards. Nakatag din dito si Kaisen Official Tiles, Smart Age, Casabella PH, Scavolini, no, yon, Scavolini na Italian furniture mga kasembreros, OPN PH Boys and Paints Philippines, P Juma talagang minention ko isa-isang mga nakatag dito mga kasembreros. Parang yung mga kung saan nila binili na mga kasembreros, yung kung saan nila binili yung mga gamit at furniture na ginamit nila dito at binuo mga kasembreros at binubuo sa mansion ni Alden. So sa isang area lang sila nagsasalita, no, hindi pa house tour. Abangan natin yung buong house tour nito mga kasembreros. So although matagal-tagal pa, maraming salamat kay Sir Pat Kauna at kay Sir Alden sa pagbibigay ng update talaga ng kanilang bahay mga kasembreros, or mansion ni Paps Alden. So may surprise sila for sa September, parang sa September yung house blessing na nito, at final na dito na pagbubukas niya ng kanyang bahay mga kasembreros. So di ko lang alam kung anong tatawag niya, no, AR Tisoy Mansion. Tapos ito 13 hours ago, no, pinost ng Catherine fans page, si Catherine at saka si Sir Alden mga kasasa, parehong naka-white. Si Sir Alden, ito yung time na kanyang pagdalo sa BIR tax campaign, most valuable taxpayer, or one of the most valuable taxpayers sa Pilipinas sa 2025 mga kasembreros. So parang pinagtabi lang, no, ng Catherine fans page mga kasembreros. Tapos sa may TikTok, ang cute dito ni ate, nagpa-picture pala siya kay Alden. Kagabi lang niya pinost mga kasembreros doon nga sa sa BIR tax campaign. As a fan girl ni Alden, thank you BIR for the kick-off for tax campaign 2026. Nakita si Alden in person. So tapos sobrang saya of course ni ate. Tapos may isang dito, parang isang angulo si Kath habang shoot sila, no, ng Someone Someday mga kasembreros. Mas longer version ito. Parang may may choir something na gagawin sa Someone Someday mga kasembreros. Ito ay parang nasa kung di ako nagkakamali, Santa Catalina Church, something like that. Dalawa actually ito. Yung isa ay yung si Kath lang, tapos yung isa dito ay yung parang may choir sila na gagawin.
Cainta Catholic College pala. Yes, hindi pala Santa Catalina mga kasembreros. So, eskwelahan pala ito, no? Na kanilang pinagsushootingan mga kasembreros, Cainta Catholic College or CCC. Kasama si James Reid and the rest of the cast mga kasembreros ng Someone Someday. Kaya pala naka-light pink dito si Kath. Parang may gagawin silang eksena, no, doon sa Cainta Catholic College mga kasembreros. Tapos si Alden, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. May ano yata siya, no? Meron siyang parang drone sa kanyang gilid, tapos ito yung late celebration at late celebration ng birthday at AR team mga kasembreros ni Alden na pa-birthday surprise sa kanya. Tapos si Kuya dito ay sa gilid yung naka-red ay siya yung nag-post kagabi sa kanyang TikTok account mga kasembreros habang nag-group picture silang lahat. So grabe na, parang siya, invisible yung kanyang handle sa kanan, nakahawak yung kanyang kamay mga kasembreros, tapos kunwari nagpipicture sa groupie, tapos siya rin mismo ay may hawak na dito na mismong camera niya mga kasembreros. Ang cute nito, ginagaya niyang ka-look alike si Alden. Tapos sabi niya kahapon dito sa kanyang post ay rest day. No, rest day muna ni Alden Richards daw. Kasi ginagaya niya, kasi puti siya. Tapos yun, parang gusto, hinahangaan niya si Alden mga kasembreros. Dito ay nagvi-videoke siya. And then naghahanda siya mga kasembreros ng kanyang rest day daw niya. Ang cute na ni Kuya. Tapos ang kanta niya dito ay, meron akong nais malaman, maaari bang magtanong. So ang cute ni Kuya kasi parang ginagaya niya si Alden mga kasembreros. Halata naman na paborito niya at saka fan siya ni Alden. Tapos ito si ate, nag-fangirling din doon sa may BIR kick-off campaign mga kasembreros. So dito ay talaga nakahawak si ate, no, si ma'am sa braso ni nakaangkla talaga si ma'am sa kamay ni Soiti. So hindi niya papakawalan si Soiti mga kasembreros, no? Talagang angkla ka ngayon, parang ganun yung gusto sabihin ni ate dito mga kasembreros. So ang cute lang ng fangirling ni ma'am, no? Kasi parang close na close talaga sila ni Sir Alden dahil sa kanyang angkla. Tapos, ang Sparkle Jimmy Artist Center, of course, ay na-feature din si phenomenal box office cinema king at one of the most valuable taxpayers noong 2025. Sabi dito ng Sparkle Artist Center ay 7 hours ago, Alden Richards graced the 2026 tax campaign kick-off event of the Bureau of Internal Revenue or BIR held at the Jose Rizal Coliseum in Calamba, Laguna. He was also recognized as the 25 most valuable taxpayer, sharing that the honor is not just an award but a commitment to nation building and responsible citizenship. So ito yung sinabi ni Alden, no? Tapos related dito sinabi ko na dinaig pa or tinalo pa niya Alden si Mayor mga kasembreros. Yung kasi yung galawan ni Alden dito sa alam mo yung mga public event kagaya nito, parang hindi naman sa pang down kay Mayor Mark Ala, pero the way Alden speaks, no, the way he shows his eloquence, his his grace, no, his gestures, para siyang mayor na something. Si Alden mga kasembreros, yung speech niya, tapos yung of course yung pagbabayad ng tax, yung aura ni Alden, alam mo yung parang public servant si Alden na yun nga, no, talagang yung vision niya kasi when it comes to, sabi niya nga dito ay nation building, matulungan ang mga kabataan, ay yung pagpapaigting at pagde-develop, pagpapa-improve sa mga educational systems natin, yung mga infrastructures for example. So alam mo yung parang tinalo niya pa si Mayor. Na ko lang kasi hinanap ko yung pag-attend ni Mayor ng BIR tax campaign din sa kanilang lungsod.
ay parang wala akong nakita nag-speak siya, no? Pero syempre, gamit na naman yung gamit na naman na kasi nga mayor siya. Pag may mga public speeches ay talagang present siya. Pero para sa akin talagang dinaig pa ni yung eloquence, yung kasi minsan nagiging grammar Nazi ako, di ba? Pag mali ang grammar pag mali ang grammar mga kasimres ay dito, napapansin ko siya mga kasi pasensya na po kayo. So pero si Alden talaga nakumpara ko parang tinalo niya pa si Mayor mga kasembreros, no? Sa parang yung aura niya ba, no, ni Alden mga kasembreros. So pero we're not discrediting naman si Mayor Mark Alcala. Na ano ko lang na when it comes to eloquence, when it comes to English speaking and so on mga kasembreros ay although hindi naman talaga yun ang basihan ng public service mga kasembreros. So napansin ko lang talaga na parang dinaig pa ni ni Mayor Alden si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Tapos next item natin, 2 hours ago pinost ni Chard Fulkerson picture ni Alden na naka-peace sign, parang sa EDSA yata ito. If I'm not mistaken, during ito ng 5 breakups in a romance, no? Tapos may picture siya na pinapakita dito eh. Hindi ko lang ma-sure, hindi ko lang, parang nakat yata siya mga kasimers doon sa may EDSA. Tapos 13 hours ago, Showbiz Police, na-feature din niya si Alden doon sa BIR kick-off campaign mga kasembreros, no? Sa Calamba, Laguna nga mga kasembreros. So talagang dito talagang sikat na sikat kapag si Alden yung umattend ng mga gantong event. Ito parang kinumpara na naman nila, or hindi naman kinumpara, pinagtabi nila si Shanti at saka si Alden Richards mga kasembreros. Parang yung pag-iyak ni Alden dinugtong nila doon sa parang kunwari daw ay si Shanti at saka si Alden yung magkausap mga kasembreros. Nag-emote, no, nagdadrama, no, parang malalim na intense na drama at iyakan kunwari mga kasembreros yung ginagawa nila dito. Pero ito po ay of course pinagtabi lang or pinagdugtong mga kasembreros, hindi siya talagang magkatabi or sila yung magkausap mga kasembreros. Tapos paseguhan ko Don Bell mga kasembreros, si Sir Donnie nag-post ng kanyang picture kagabi sa kanyang Facebook page. Dito ay naka panglamig na attire pa rin si Donnie 4 hours ago mga kasembreros. So nasa Amerika pa rin si Sir Donato. Grabe 4 hours ago niya pinost 141,000 reactions mga kasembreros. So dagdag income din ito sa mga artista, no? Mga kasembreros, and of course dagdag promotion. So lahat talagang ay ginagamit na yung social media platforms mga kasembreros. 1 hour ago pinost ni Guardiano or Jenhai Hazaya. Pinost niya rin yung si Ma'am Catherine na naka light pink nga sa Cainta Catholic College na nag-shoot sila. Simple but beautiful. Simply beautiful, no? Plakado Miss Catherine Bernardo. Tapos heart mga kasembreros. So baka malapit namin ito matapos yung kanilang shoot mga kasembreros, no? Ng Someone Someday. Tapos ito last item natin. Ang cute nito kasi sa MSU yata ito or USA. Parang tinawag niya Catherine, sabing ganon. Tapos napasumali na lang si ma'am mga kasembreros. So parang nagkatuwaan lang sila. Mamaya try ko itong i-play para marinig niyo po mga kasembreros ang cute ng reaction niya ni ate mga kasembreros, no? So yun po, i-play ko na ito mamaya mga kasembreros. So yun lang actually sa ating Catherine at saka konting Don Bell items mga kasembreros. I-play ko po itong kay Alden para mapakinggan ninyo ng kompleto at iba pang videos. Tapos ang salita ng Panginoon of course na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa.
Yan, what's up guys? I'm here with the Manila's Design Sweetheart, syempre. And as you can see, medyo malayo na yung difference from the last time that we were here. Medyo mas marami ng improvements. Of course, we had poison paint already, painted sa walls natin. Of course, poison tiles already installed. Love poison tiles. Yes, of course, ma'am. And then the Jumu bathroom fixtures also done. Na-install na rin natin yun. At syempre yung Smart H. Yes! Smart H. Because this is gonna be a smart home, so we're very much grateful because of the lights. Nandiyan naka-install na sila. And then yung other automations will come in pa as we go along. And also, Upine. Upine is already final. The layout is already discussed. And we're also waiting for, of course, our kitchen. Kitchens, Cavallini is Yes. also on its way. Siyempre, galing Italy pa yun. Galing Italy. So, yan, of course, what else are we And of course, working the on? furniture. Yes, of course, Casabella. Yes. So far, final na rin yung lahat ng mga napili nating furnitures with them. Yeah. And then, see it sa surprise namin kayo. Yes. We're gonna be having a surprise for you by September. Yes, by September. So, abangan niyo yun. And of course, there's a huge thank you to my mom. Oh. Manila's Design Of Sweetheart. course, super duper welcome. Yes, for making everything possible, seamless, Yes. and sobrang dali lahat ng mga na-implement namin yung plans namin because of my mom. So, Of course, for you, anything for RJ, of course. Yeah. Diba? And then, our person family will see them soon. yes, Diba? yes, of course, yeah, of course, to my Christian family, of course, thank you so much. I've never been happier with all the choices I've made when it comes to everything that's needed for the house. And looking forward for more partnerships. And of course, I'll see you guys soon. Yes. Yun lang. Yes, And okay. madami pa tayong updates. Yes, of course. Standby lang kayo guys and we'll keep you posted with everything. See you soon. Catherine. Hi, ma. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasembrers. Ang title natin ay Kung Itanggi Mo. Okay, Matthew chapter 10 verses 32 hanggang 33. Therefore, whoever confesses me, Jesus Christ, before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me, ito yun, tinatanggi natin, before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Nakakatakot, mga kasimes, yung latter, no? Yung pinakahuling sinabi ng Diyos natin na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, yung una, maganda to, no? Kasi kapag kino-confess natin, ibig sabihin, huwag natin ikahiya yung ating pananampalataya, yung kanyang salita, yung verses, mga kasembreros. If you're doing or working for the Lord, mga kasembreros, kasi nga we are children of God, ay wag natin ikahiya, no, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kung saan man tayo. Kailangan makita sa atin yung difference, yung uniqueness, no, yung distinction, mga kasembreros, at saka yung tawag dito, yung pagkakaiba na siguro Christian to, siguro anak ng Diyos to, siguro nagba-Bible ito, siguro ano to, iba yung church na, and so on and so on. So dapat nakita sa atin yung pagkakaiba, no, mga kasembreros, kasi kahit na Christian ka, kung palamura ka naman, kahit na Christian ka, kung ikaw naman ay parang walang pinagkaiba sa ugali ng iba, no? Kakain lang bigla, hindi man lang magpe-pray. So mga ganong tipo ba, no? May mga times kasi na hindi mo nakikitaan ng ugaling Kristiyano, but they claim themselves to be Christian, no? They claim to be a believer of Christ, no? A son of God or a daughter of God, mga kasimas, pero hindi nakikitaan ng fruit of the Holy Spirit, yung love, hindi sila loving, hindi sila patient, hindi sila kind, hindi sila gentle, hindi sila faithful, hindi sila hindi sila forgiving, hindi sila nagpapatawad, mga kasembreros, nagtatanim sila ng sama ng loob or galit, mga kasembreros, sa kanilang puso. So it's not the fruit of the Holy Spirit, na yung mga ganoon, mga kasembreros. So they worship idols and so on. So kasi dito, malinaw na malinaw, mga kasembreros, very plain, very direct yung sinabi ni Lord Jesus Christ sa mga disciples niya, and maging sa atin, sa present generation, na kapag ina-acknowledge natin, no, si Jesus Christ na ating tagapagligtas, na ating savior, na ating provider, everything, no, mga kasembreros, ay parang ipagmamalaki, kasi 'di ba sa atin, pag nature natin, kunwari kaibigan mo yan, tapos dininay mo siya, no, sa harap ng maraming tao, na
kilala mo ba yan? So parang, tapos parang hindi mo siya, parang sabi mo, hindi ko kilala. Tapos magkaibigan pala kayo. So, di ba, sa ganong, kumapay, yun lang yung parang, so, sa ganong instance nga, di ba, so masasaktan tayo kung tayo po yung dininay or sinabing, hindi ko kilala yan. So, parang ganun, parang kay Peter ba, no? But more than that, mga kasambreros. So, yun, di ba, sa atin, magagalit tayo mga kasambreros. So, how much more sa ating Panginoon? So, pero, kapag parang, we are proud of our faith, no? Kung pa, proud na, hindi yung kayabangan ha, hindi yung way na parang palalo ka tsaka hambog. Hindi po ganoon. Parang confident ka na i-share yung gospel, yung good news, yung pananampalataya mo, si Lord Jesus Christ. Kung kaya yung iba, yung mga t-shirt na for example, may tatak ng cross, may tatak ng Jesus Christ, may tatak ng verse for example sa Bible. So parang representations ba na kung siguro Christian to, parang they're manifesting or they're expressing their faith mga kasambreros sa kanilang pananamit pa lang, the way they talk, the way they speak. So ganoon siya mga kasambreros. So ganoon din ang gusto ng Diyos Ama sa atin. And of course, no, yung kanyang salita. And every time na may magtatanong sa atin about faith, na about ating pananampalataya and so on. So yun po, no, talagang hindi dapat natin kinakahiya kasi nakakatakot ito, no, kapag tayo ang dininay ni Jesus sa harap Diyos Ama, no, ay it will pa ang ibig sabihin po noon ay tayo po ay eternally condemned, no, sa impyerno or sa hell mga kasambreros. So which is definitely hindi natin gugustuhin at walang sino man ang gugustuhin mga kasambreros na mapunta sa impyerno. This verse is a powerful reminder of the importance of openly declaring our faith in Jesus Christ. So kung kaya yung mga nagpo-post sa kanilang social media at saka nagsishare ng gospel, so yun sila yung mga hindi kinakahiya, no, si Lord Jesus Christ and His words, no, His good news, no, the Holy Scriptures and so on. Nag-worship sila, kumakanta sila ng mga papuri sa Panginoon and so on. So yun yung tama, no, mga kasambreros. Yung kaya yung social media, kapag ginakahiya mo yung pag-share ng gospel, ng salita ng Panginoon, kasi baka mahiya ka na, baka ano kayang sabihin ng kaibigan ko, ano kayang sabihin ng tropa ko, ano kayang sabihin ng kapitbahay ko, ano kayang sabihin ng kakilala ko, and so on, mga kasambreros. So yun yung magiging parang weapon at pamamaraan ni Satanas sa mga kasambreros na sige, mahiya ka, wag mo i-confess si Jesus Christ, wag mo ipakita sa tao yung pananampalataya mo sa kanya and so on. So nagtatagumpay si Satanas, no, whereas ang gusto ng Diyos ay i-share natin mga kasambreros. When we confess Jesus before others, we are standing up for our faith and acknowledging our belief in Him as our Lord and Savior. We show our commitment to following Him and living according to His teachings by doing so. This act of confession is not just a mere word. It is a testament to our faith and a declaration of our trust in God. So kasi kapag nagtitiwala tayo, parang di ba, kung tatay natin pulis. So hindi mo na syempre kakaya, di ba? At pulis ng tatay ko, ganito ganyan. So parang proud ka kasi you're safe, you're protected, tsaka secure ka kasi kung ba pa major general tatay mo, kapitan sa barko tatay mo, presidente ang tatay mo, or someone na may position, or someone na or kahit na walang posisyon mga customers, kung full of integrity at saka moral ang tatay mo, kung ba pa nagiging good example siya, kunwari purok leader or chairman or kagawad or so on, no? Parang so kung pa yung credibility, no, yung integrity ng taong pinagmamalaki mo ay andon. How much more si Jesus Christ, na creator of the heavens and the earth, mga kasambreros. Walang kapantay at walang katulad, the Son of the living God, no, the Messiah, mga kasambreros, the Savior of the world. So, mas lalo natin i-share mga kasambreros because good news yan, di ba? Kung good news nga, nakatanggap tayo ng, nakapasa tayo sa board exam, no, na naging doktor na tayo, naging attorney na tayo, naging teacher na tayo na professional kasi nakapasa tayo sa mga exam. So, di ba, we share that good news, no? Pero, mas good news kasi ang pangako ng Panginoon kasi hindi ito napapanis. Yung nakapasa ka ngayon, after 2 years, after 3 years, so wala na yun, no, mga kasambreros, kasi nakakatrabaho ka na. Pero ang good news, no, ang salita ng Panginoon, ang verses sa Holy Bible, everyday yun mga kasambreros, hindi napapanis, kung pa timeless siya, no, it doesn't follow schedules or timelessness mga kasambreros dito sa mundong ito, because every single day, kahit na umabot pa sa billion, trillion years, endless times mga kasambreros, ang mundong ito, kahit magkaroon pa ng mga geographical dilemma or geographical rescheduling mga kasambreros, ay ang salita ng Panginoon ay timeless po yan.
So ganun po siya ka-powerful, and it's amazingly working sa buhay ng mga mananampalataya ng Panginoon. On the other hand, denying Jesus can have serious consequences. When we choose to turn away from Him or act in a way that goes beyond His teachings, we are distancing ourselves from God and risking the loss of His favor. Denying Jesus can lead to a weakening of our faith and a separation from the grace and blessings that come from a close relationship with Him. So, kahit hindi man tayo mapunta sa, kunwari ngayon, parang hindi na tayo, hindi natin sinishare, parang kinakayaan natin si Jesus Christ. So, separation ng blessing. So, ganun siya. Pero kapag nasa judgment day na, so yun yung nasa impyerno, no, mga kasembreros. Or kung tayo ay mamatay na, no, kung husga na tayo ng Panginoon, mga kasembreros, or hukuman ng Panginoon. Pero kapag dito pa tayo sa mundong ito and we live, no, na hindi na natin kung pa sinishare si Jesus Christ, parang kinakaya natin siya, dinidinan natin ang pananampalataya sa Kanya, so mamuhay tayo ng separated sa Kanyang blessing, sa Kanyang favor, sa Kanyang grace, sa Kanyang protection, sa Kanyang provision, etc., 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 mga kasembreros. So, yun po siya. It is a reminder that our actions have consequences and that we should always strive to live in a way that is pleasing to God. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, as we reflect on this verse, let us consider our own willingness to confess Jesus before others and the importance of staying true to our faith. Are we bold and unashamed in our sharing or in sharing our belief in Jesus, or do we shy away from declaring our faith? So, yung tanong dito, mga kasembreros, no, kung ano ba, matapang ba tayo na nagbabahagi ng ating pananampalataya, or tayo yung pang tweetams, no, mahiyain, mga kasembreros, sa pagbabahagi ng ating pananampalataya, ng ating belief, at ng pangalang Hesukristo at ng Kanyang salita. So, pili tayo doon. Of course, no, tayong dapat na, kasi proud nga tayo, nakapasa tayo sa board exam or sa ganito mga good news and so on, and promoted tayo sa school, or may trabaho na tayo and so on. So, how much more yung salita ng Panginoon, ang pananampalataya natin sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, no? Matthew 10:32-33 is a powerful reminder of the importance of publicly professing our faith in Jesus. It calls us to be bold and unapologetic in our belief, encouraging us to live lives that reflect our commitment to Him. So, naririnig natin sa mga sa mga beauty pageant ditong unapologetic. So, parang bakit ka magsasorry, no? Pananampalataya mo yan. You are having a relationship, or you're believing in the one true God, mga kasembreros, the Lord Jesus Christ. So why say sorry? It's not a good thing to say sorry na kasi sorry ha, kasi ako may pananampalataya ako, sorry ha, ganito yan. So hindi po ganoon, mga kasembreros. Maybe in a certain circumstance, in a certain situation, sabihin na, pero not to the point na you will compromise your faith or belief kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, just to please other people, no? Kung i-set aside mo yung pananampalataya mo, sige, iinom ako kasi pag hindi ako malalasing mamaya, baka sabihin nila wala akong pagisama and so on. So, naging na-compromise mo na yung pananampalataya mo, at yung belief, no, yung relationship mo kay Lord Jesus Christ, just to please other people. So, kung kaya nagpakalasing ka rin, mga kasama, so that is not a good example of pananampalataya or genuine faith, mga kasembreros. So, sa final thought natin, friend, think about how you share your achievements at work or your family successes. So, kagaya na mention ko kanina, kung paano natin sinishare yung ating mga achievements, yung ating mga plaques and recognitions, for example, yung mga successes, yung mga tagumpay. So, just like that, openly share your faith in Jesus. Your words and actions should reflect your belief even when it's tough. So, minsan talaga makaka-receive tayo ng, okay lang ko yun grabe yan dati magmura, grabe yan dati ka sugarol, grabe yan dati ka babaero, grabe yan dati ka addict. So ganoon, may mga ganong instances na maririnig tayo minsan sa mga side comments, no? Pero deadma lang tayo, no? As long as nagpapatuloy tayo, mga kasembreros, at the end ay marirealize nila na tama pala siya. So ganoon, mga kasembreros, kasi kapag nagpadala tayo doon, at saka mas laro natin silang kumbaga ipi-please over dun sa ating pananampalataya at sa ating Panginoong Jesus, ay talo po tayo in the end. So, panalo ang diablo. So, tayo po ang talo, mga kasembreros. Alright? So, kung kaya ay kung mapamanalig tayo, no, mga kasembreros, at saka isipin natin na kahit nga yung ating mga buhok ay bilang ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Alright, so kung kaya wag nating itanggi na yung ating pananampalataya, wag nating i-deny mga kasamaras yung ating faith, yung ating belief, the words, no, share natin sa ating mga social media, verses, pasasalamat sa Panginoon, and so on mga kasembreros. Alright, sinapos ng Word of God ha, no, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, and boldness at katapangan mga kasembreros to share our faith to others. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, and above all names, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasamaras, and paalam po.